sa inyo. Okay lang yan. Ang mahalaga dyan, nasa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kasi sabi niya di ba, kapag yung pangalan niya naitaas So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, nakakilala ko kayo, at ako ay labis na natutuwa. Hindi alintana yung lamig, no? Minute na Ang mahalaga ay yung ating ma-express natin yung ating damdamin sumamba sa Diyos. Yun ang pinakmahalaga, no? And we are all created Amen. to worship Him. Regardless, ano man yung panahon, regardless kung Pamagyo man o umaraw. may nagwawardy na pulis, regardless, no? I remember sila Paul at saka si Silas when they are ministering, sila naikulong. But in midnight, they are singing praises. Ano nangyari bigla sa Acts 16, di ba? Yung kanilang tadikala sa kanilang mga kamay, nakalag because they worship God. So, something happened when we worship God. Tandaan niyo po, hindi baliwala yung pagkanta Hindi baliwala yun Many are singing, pero wala naman yung damdamin nila doon at wala naman yung pagsama ng Diyos. But we are singing, sabi ko nga kahit yung ating mga boses ay iba't iba, no? Pero the moment we sing to the Lord, may nangyayari kasi in the spirit realm. Amen. Kagaya nila ni Paul and Silas, when they sing praises to God, sabi ro, nagkaroon ng earthquake. Sa lugar lang nila, sa kulungan lang. Basahin niyo po yung sa Acts 16, no? Nagkaroon ng earthquake, pati yung kanikala ng kulungan nabubukas. Tapos yung nagbabantay, gusto magpakamatay. Oo, sabi nung magpapatay, baka sila tumakas. Ano sabi ni Pablo? Hindi kami tumakas. Narito kami. Ano nangyari? Ang sabi ni Pablo, maniwala ka lang kay Jesus. Ika'y maliligtas pati ang sambayanan. Amen. No? Kaya, something happened when we praise God. Hindi babaliwala yun. No? Yung inyong mga, kahit sabihin mo na, Pastor, di maganda boses ko. Hindi na pinag-usapan. Hindi ganda ng boses. Kung ang pag-uusapan po yung ganda ng boses, talo na tayo. Diba? Kung ang pag-uusapan ay ganda ng boses, so ilan lang pala yung sumasamba sa Diyos. Kung ang pag-uusapan ay ganda ng boses, so magiging unfair sa atin yon, diba? Pero hindi pinag-uusapan Ang pinag-uusapan yung condition ng puso mo sa pagsamba sa Diyos. The condition of our heart. Gusto kong magpuro sa aklat ng Psalms. So ito sa lumang tipan, Psalms 103. Ito po yung ating pag-usapan. Why I will give thanks to God. Tama-tama yung ating kinanta, Kanina yung forever. Forever I'm grateful, di ba? Bakit ako magpapasalamat sa Diyos? May dahilan ba? Do I have reasons why I will give thanks to God? Oh, marami, no? Maraming tao ang hindi na nagigising. Diba? Sabi nga ng iba, hindi na siya makatulog. Okay lang hindi makatulog. Okay lang hindi magising. No? So, may reason para tayo ay bumangon, para tayo sumamba sa Diyos. Meron Sabi ng Psalms 103 verses 1 to 6, no? To 5. Sabi dyan, praise the Lord, my soul. All my inmost being praise His holy name. So kinukumand niya, nung sumulat ito sabi niya, pati yung aking inner being, yung aking kaloob-looban. Many people are worshiping God with their lips alone. But the truth, hindi sila nagsasamba sa Diyos. Ang sabi dito, all my inmost being, yung kanyang kalahatan. Many people are thanking God dahil sa ganito lamang, no? Many people are singing to the Lord just to prove na sila may boses. But sabi dito, inmost being. Kasama yung ating kaisipan, kasama yung ating puso, kasama yung ating ibig sabihin kalahatan sa atin. We cannot separate, no? Kapag ikay pinagpala ng Diyos, definitely your spirit will glorify God. Definitely yun, no? Sabi ng verse 1. Verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not. Forget not. Siguro na ito rin ni Pastora sa inyo. Naalala niyo yung may 10 kwentongin na pinagaling?
Opo. Ilan yung bumalik? Isa lang. Siya lang. Tapos sabi ng Panginoon, di ba 10 kayong pinagaling, nasaan yung siyam? Ibig sabihin pala ito, God is expecting na babalik ka at magpasalamat sa Diyos. So therefore, we are created by God not only to receive. Amen. Amen. We are created by God not only to receive, but to give thanks. Okay? Kasi yung sabi ng Panginoon nasan yung siyam? Ba't isa ka lang bumalik? 10 yung pinagaling sa ketong, pero siyam lamang, isa lang yung bumalik. Yung siyam hindi nagpasalamat. Bakit? Tanungin ko kayo. Bakit kaya maraming tao ay magpasalamat sa Diyos? Meron kayong dahilan? Bakit hindi sila nagpapasalamat sa Diyos? Probably meron. Baka isipin nila, ay, baka naman ng trabaho, hindi naman ng Lord Baka naman naghirap But the point is this, saan galing yung hangin? Amen. Atin nilalang Amen. Ito ba? Saan galing yung lakas? Maraming mayayaman, may sakit. Maraming tao na milyonaryo pero hindi masaya buhay. Pero tayo, sarap tayo, pero we have the reason to thank God. Amen. Bakit? Kasi sabi niya huwag mong kalilimutan yung mga benepisyo. Ano yung benepisyo yun? Do I receive from the Lord? Napakarami. Hindi kayang, kulang yung mga diary sa kamay isa pa para sabihin na maraming ginawa ang Diyos sa buhay ko. Tell me. Sige na po, magbigay kayo ng dahilan na hindi ko pa sasalamatan ng Diyos, hindi ko pa sasalamatan sa Diyos. Meron bang dahilan? Is there any reason not to give thanks to God? Sige, tell me. At kung meron dahilan at nakonbinsi ako, sasamahan kita. Meron bang dahilan para hindi ka magpasalamat sa Diyos? Wala And this is the problem. Many are not doing that. Bakit? Samantala sabi dito, si David, hari ito Sabi niya, praise the Lord, all my soul, and all that is within me. Praise the Lord, all my soul, and forget not of His benefits. Ano yung benefits na yun? Verse 3, basahin natin. Who forgives? The number one reason why I give thanks to God, kasi pinatawad niya ako. Pastor, malaki kasalanan ko Kasi laki po ng barko. Lahat tayo may kasalanan. Walang taong pinanganak na walang kasalanan. All of us ay sinner. Pero sabi ng Panginoon, ang unang benepisyo, kung ikaw ay nagbigay ng buhay sa Diyos, pinatawad. Basta malaki kasalanan ko. Ganun kalaki. Silaki ng barko. Kaya ba mo patawarin yun? Amen. Sabi ng Lord, kasi laki ng dagat ang aking pagpapatawad. Hallelujah. Ano mas malaki? Barko o dagat? Dagat. Ilang barko ang pwede ilaman sa dagat? Unlimited. Ilang barko ang pwedeng ilaman sa dagat? Marami po. Hindi kaya pa na yun. Kasi magkakaduksong yan Hindi kaya punuin po lang. May Atlantic Ocean, meron tayong ganyang ocean, meron ganyang ocean, may Pacific Ocean. Magkakaduksong yan Kaya bang punuin ng barko ang lahat ng dagat sa mundo? No. So ang kasalanan mo ay kasi laki ng dagat at kasing laki ng, kahit saan kasing laki pa ng mundo. Ano kalaki ang universe? Ano mas malaki? Yung mundong Earth o universe? Universe. Ngayon, ano man yung kasalanan mo? Kapag ito'y iyong sinabi sa Lord, pinatawad ka na. Huwag din ang sisihin sarili niyo. Marami tayong kasalanan na ginawa. Pero huwag na yun ang dahilan para di ka bumangon at magpasalamat sa Diyos kasi pinatawad ka. Amen. So mabigat ang kasalanan ko. Kahit ganun bigat pa yan. Naalala ko tuloy yung pinako si Jesus Ano sanabi niya? Father, forgive them. Mabigat yung ginawa sa kanya. Pero He managed to forgive. Huwag mo sabihin sa akin na mas matindi yung ginawa sa'yo kaysa kay Jesus. Amen. Diba? Walang hihigit na ating karanasan na ginawa sa atin na mas mahigit pa sa ginawa kay Jesus. Pero He managed to forgive. So therefore, kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, God is cleansing.
The first benefit is this. He forgives all. Pag sinabing all, ano yun? Lahat. Lahat. Bakit? All. Maliit, malaki, sadya, hindi sadya, ano man. Sabi niya, all your sins. Sa Bible ko po, may S yung sin eh. Plural. Marami talaga. Magbilangan nga tayo, magbilangan. Siguro maghapon tayo, hindi pa tayo. Pero, sa harapan ng Diyos, forgive. Napatawad ka. So, kahit mabigyan. Ang mahalaga ito, forgive sa sarili mo. Amen. Ito yung problema ng maraming tao. Ayaw na matanggap kasi kaya pinatawad sa sarili mo. Ito problema, ayaw na patawarin sa sarili mo. So yung Diyos ka na lumikha tayo ng tao. Yung Diyos na lumikha sa yung lumikha mismo. Hindi ko pa patatawarin. Eh, matindi yung karanasan ko eh. Ako naging tira kung bakit sila nagkahiwalay. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ngayon, anuman kaya ngayon, patawarin mo at tanggapin mo sa sarili mo, ikaw ay pinatawad. Amen. Congratulations. Amen. Pagdating mo sa langit, Lord, papaalala mo, Lord, ako po dito. Kailan yun? Kailan? Amen. Hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi sa kagaya ng tao na, isang araw ha, hindi mo lang sa akin. Isang linggo ha, gano'n. Hindi siya. Alam niyo po yung hindi ko alam tagal. Alam mo yung salita sumbat. Hindi siya sumusumbat. Hindi siya nag-aalit. Pinapaalala yung kasalanan mo. Hindi siya ganun. Tao lang yun. Pero ang Diyos, Yes. the first benefit we have received in believing God is first, He forgives all our sins. Pangalawa, ito. He heals all your diseases. Anong klaseng disease yun? The first disease that we have, ito, yung disease na natatawa meron. Some kind of disease. Ang kinakain ng spirito. Amen. So, lahat ng tao meron ganyan. But, when you give your life to God, He heals. Yan. What happened in the spirit happens in the physical. What happened in the spirit happens. Hindi pwede magkahiwa-hiwala yun. Ano man yung nangyari sa iyo kaloob-looban, nakikita sa labas na. Anong pagkakaiba ng joy sa happiness? Anong pagkakaiba ng joy sa happiness? Ang joy ay kagalakan. Ay ano yung happiness? Kasiyahan. Yung Tagalog sa happiness, kasiyahan. Ang joy, kagalakan. Pag ba mayroong party, sasabihin mo, ako'y galak na galak, ako'y saya na saya. Pag may party, ano sinasabi nila? Ako'y saya na saya. Masaya pala ang party. Hindi nila sinasabi, ako'y nagagalak. Kapag kagalakan ko, yung nagagalak sa loob. Ngayon, kapag alam ko yung may kagalakan, itong katawan mo ay masasaya. Ang pagkakaiba ng saya, sa galak ay, ang galak, internal. Ang saya, external. Lumalabas lamang yung iyong kagalakan sa pamamagitan ng iyong physical. Uma-out sa Diyos. Bakit? Kasi may kagalak. Kapag walang kagalak sa Diyos, hindi ka masaya. Ikalawang ginawa ng Panginoon sa atin, He heals. Yung asawa ko po, naka-experience ng healing. Meron siyang goiter. Siya po yung aming sound worship leader. Sabi niya sa akin, kasi ako magsasalita namin. Kasi yung kanyang
nalamunan, pinabas na lalaki, meron siyang 8 labs hapon. Kasi yung kanyang point of palatas. Ang bilis niyang mamalat. So, ginagawa namin every night, nag-pray kami, yung pala, nag-pray siya ng solo. Lagi siyang kumukuha ng coin, pagaling. 2,000. Yung 2,000, napunta ko ng Hong Kong. Kasi meron kaming convention niya. A day before, may dumalaw sa ating kapatiran. Nag-iiyak na sila. Bakit kayo umiiyak? Ano lang ko sa Hong Kong, mga 4 days na po sa Hong Kong. Bakit kayo umiiyak? Hindi ba lang po natagal sa Hong Kong? Akala ko, siya umiiyak, si Alice ako. Hindi pala. Siya umiiyak, yung anak, gabi, kinabukasan, ito ang isang, yung gabi ko palang Diyos, yung huli niyang hipo sa kanyang meron. Umiiyak siya. Sabi niya sa akin, yun ang dahilan kaya ako umiiyak. Hindi dahil Alice ako. Hindi natin. God heals. Yes. Saan nagpapagaling yan? Amen. Nagpapagaling yan. Amen. Nagpapagaling. Oo, nung problema tayo, may sakit tayo. Pero nagpapagaling. Ang nais ng Diyos yan, hindi pala. Alala ko tuloy yung babaeng niludugo. Sabi ng babaeng niludugo, mahawakan ko lang ang laylayan, ha? Laylayan na damit. Sa suot ni Jesus, ano yung pinakalapat sa lupa? Laylaya. Ano sabi ng babae? Mahawakan ko lang ang... Hindi niya sinabi, mahawakan ko lang yung tuhod niya. Kasi po, noong panahon nila, ang babaeng binudugo ay hindi nakakalakad. Kumagapan nila. At di sila tutulungan. Ito po yan. Ang kanilang custom, kapag ang isang babae ay meron siyang menstruation, isang pelikula, ay ikukusilap na madumi. Unclean. So ngayon yung babae, dumarating si Jesus, gumapang siya. Sabi niya, mahawakan ko lang. Kasi kung siya nakatayo, hindi niya mahawakan yung lalayan. Tama? Sasabihin, gumagapang siya. Hinawakan niya yung ano sabi ni Jesus? May humawak sa akin. Ang sabi nila Pedro, Panginoon ko ang dami namin. Sabi, may humawak sa akin. Tanungin ko kayo, sino mo? Yung babae o si Jesus? Si Jesus. Kasi naramdaman niya. Physically, siya umabot, di ba? Maabot ka lamang ang. Pero katotohanan, sino umabot? Inabot ni Jesus. Yung pinakababa niya. Siya. Ang umabot ay Diyos. Sabihin mo lang sa Lord, ito po, hanggang dito lang ako. Ang kailangan mo lang aminin, Lord, wala akong magagawa. Inabot ni Jesus. Siya umabot, hindi naman yung physically, oo. Sabi niya, mahawakan ko lang eh. Pero ang katotohanan, sabi niya, may lumabas. Yes. So therefore, ito ang katotohanan sa ating mga panalangin. Sino umabot? Panginoon. Ang Lagi. Panginoon. Diyos lagi umabot. Wala tayong kakayanan ng Panginoon. Nalala ko yung tuloy yun sa Garden of Eden. Sino na ron? Si Eva at si Adan. Tapos sila nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Diba meron silang fellowship? Sila ba'y umakit sa langit? O bumababa ang Diyos? Bumababa ang Diyos. Yes. Kaninong initiative ang fellowship? Kaninong initiative ang pakipag-ugnayan? Tao mo. Diyos. Siya bumaba eh. Siya bumaba. Hindi umakyat si Eva sa kasalan. Hindi siya umakyat. Parang, Lord, mag-fellowship tayo. Hindi. Bumaba ang Diyos. Bakit? Ang gusto ng Diyos, lagi siya may ka-fellowship. Siya ang nagbibig sa kayo. Siya nag-aasam ng fellowship. Amen. Wala tayong matigil na lang. Siya ang umaabot sa atin. Kaya sinabi, He heals all.
siya ang nagpapagawa ng salita. Oo, ginagamit ang isang labak. Pero, siya ang... That is the second benefit. Pangatlo, sabi ng verse 4, who redeems your life from the pit. The word is redeem. Ano yung salitang redeem? Di ba Tin- tinubos. Redemption center. Tinubos. Tinubos. Tubos. Yeah, tinubos. Tubos. Tinubos tayo mula sa bangin. Pit eh. Yeah. Ano yung bangin na yun? Pagkakasala. Kasalanan. Hell. Lahat tayo, ang qualified pumunta sa impyerno ay mga kasalanan. At lahat ng tao ay makasalanan. Therefore, lahat tayo kandidato sa Hell. Yes. lahat. But, nung namatay si Jesus, yung pwesto mo, yung pwesto ko, yung pwesto mo, yung pwesto natin, na pagpunta sa impyerno, siya ang nagsasabi. Kinuha niya at siya ang napatay. Dapat tayo yun. Ayan, yeah, may din nila para magpasarap. Amen. Para ako magpasarap sa Diyos. Bakit? Niredeem niya ako. Amen. Niredeem, inubos. Tinubos. Kapag yung mga alas ay umabot sa Oh. maturity at hindi mo natubos, ang tawag doon? Rimata. Naririmata. Oh. Oo nga. Pero walang expiration. Yung pagtubos hanggang ngayon, tumutubusan ko. Ang kailangan mo lang maniwala. Hanggang ngayon, tumutubusan. Third benefit, why I will give my praise to God because He redeemed me from the pit. Pangapat, ito matindi, no? He crowns you with love and compassion. Amen. Grabe, no? Parang iniisip mo, Pastor, wala nagmamahal sa akin. Mari, hindi kami nahan ng magulang mo, hindi trato, hindi pantay yung pagtrato sa inyo ng magulang. Maaari naramdaman mo, hindi kami nahan. Pero sabi dito, no? He crowns you with love. Ano yung crown? Corona. Corona. Ano ba yan? Pinutungan, putong ng pagmamahal. Pinutungan ka ng pagmamahal. Lord, di ako karapat-dapat eh. Sino ba nagmamahal? Sino ba nagmamahal? Ikaw o ang Diyos? Sino ba yung nagmamahal? Ang Diyos. Pwede mo sabihin sa Lord, Lord, di ako karapat-dapat. Sino ba nagmamahal? Ang Diyos. Para ba tayo karapat-dapat? Lord, di ako karapat-dapat. O, lahat tayo karapat-dapat. Pero sino ba nagmamahal? Mapipigil mo bang mahalin ka na Diyos? Hindi. Mapipigil mo bang hindi mo kaya tigil. Bakit? Yes. Siya yung nagmamahal. Amen. Glory to God. Yes. Hindi tayo nagmamahal. Sabi ng Biblia, tayo ay unang minahal ng Diyos. Hindi tayo nagmahal sa Diyos. Tayo ay unang minahal. So wala tayong karapatan na, Lord, yung karapatan na. Wala tayo. But, express yung pagmamahal. He crowns you with love and compassion. Can you imagine? Binigyan tayo ng gano'n. Yung creator, yung lumikha ng langit at lupa, yung namatay sa krus ng Kalbaryo, minahal pa rin tayo kahit na ang dahilan ng kanyang kamatayan tayo. Sa iba-iba yan. Kung ang dahilan ng pagkawasan ng pamilya mo, sa isang tao, hindi mo nababatiin isang tao. Ikaw naging dahilan kung bakit may kami ito. Ikaw naging dahilan. Pero ang Diyos hindi. So sabi niya, He crowns you. He crowns you. He crowns you with love and compassion. Amen. Glory to God. Kinurunahan ka Yes. ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. Siguro pwede ko sa sarili mo. Lord, sino?
Ngayon, kung if God cannot stop in loving us, why we stop loving us? Why we stop loving us? If God will never stop loving us, why we stop loving others? Kaya nga binayaan tayo ng pag-ibig niya. Tayo ay naging recipient. Bakit di natin i-share yung ating harap niya? Sabi ko nga, si Pastora, talagang at kailangan nila yung paano. Amen. At hindi ko paparansin. Tayo yun. One place na lang sa lang. Marami. Sinasarili lang yung pag-ibig ng Diyos. Naranasan niya. Ang iba kami sa ito. We are commanded by God. That love. We have to school. Ano niyo po ba? Hindi kailangan maging magaling ang preacher. Yes. Sabihin mo sa kalapit mo, ay, mahal ka ng Diyos. Kapag nararamdaman yan, maaari siya. Maaari siya i-view. Maaari siya sabihin. Tulungan. That's the number 4 benefit. We are crowned us with love and compassion. Ito pa, pang-lima, who satisfies your desires with good things. Who satisfies your desires. Sa ibang translate ito, who satisfy your years with good things. Mas sabing satisfy. Mas sabing satisfy. Contento. Contento yun. Sabi yun, ikaw ay kinangkento ng Diyos. Ikaw ay sinapatan. Mabubuti. Ayun. LK. Meron bang isang single thing na binigay nito sa masama? Meron bang single thing na binigay nito sa masama? Is there any single thing? So therefore, wala siya. Yung lahat ng bad things na yun, hindi galing na dito. Ang binigay na sa atin, He satisfies our desire. He satisfies our needs with reason para sa kapatid. Limang dahilan na. Huli, pang-ani. Renewed my strength like an eagle. Salamat. Nakakabago pa rin tayo. Salamat, may trabaho tayo sa Roma. Salamat. Although, ang ginagamit ng Diyos, pagpalait yung ano mo, but still, it is God. God renewed our body with strength. Nanghihina tayo kasi tayo po ay nagkakaroon ng exhaust. Na-exhaust tayo ng exhaust. Kapag sobrang pagod sa trabaho, from Monday to Saturday, pagod tayo. The best thing to do is this. Ang Panginoon, sa Isaiah chapter 40 verse 20, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Siya na nagtitiwala sa Diyos, alala. Not only spiritually, but God. Lagi sabi ko sa inyo kanina, what happened inside will manifest outside. What happened inside will manifest. So therefore, yung spiritually ay pagkakapalit ng strength ko sila. May strengthen reason para Pastor, meron lang po ako tatlo. Yan. Tell me. Yung ba sa akin, wala ka lahat doon? 6 yung binanggit ko.
forgive your sins, heal your diseases, surround you with loving kindness. Ano pa sabi dyan? Redeem you from the pit, surround you with loving kindness. Dapat satisfy your years with good things and renew your strength. Anim! Kung sa anim na yan. Meron po doon? Ito lang ba na? Dahilan pa rin, harap sa naman tayo. Dahilan pa rin. So, ibig sabihin, walang dahilan para hindi ka. Anim yung akin po, i-resent sa inyo. Anim. Tapos po, dadala mo akin dyan. Dito pa rin dito. Pasok. Kahit isa pa lang yan. Ano yung isa yun? Wala. Romans 6:23. Ngayon, napatawad ka na. So, ngayon, doon ka na kapatid ng head. Napatawad ka. Ang requirement, the only requirement for you to go to God. The wages is death. But the gift of God is death. Ang malakot ng Diyos ay wala dyan. Saan galing? Ngayon, sabi ko sa iyo, anim yan. Sa anim na yun, ang meron ka. Lahat. Lahat tayo nakaranas ng galingan, lahat tayo tupos ng Panginoon, lahat tayo ay pinasalamat ng Diyos, lahat tayo ay binigay para ng Diyos, lahat tayo ay marami akong dahilan. Everything you do, forgive them. Maliit na bagay, malaking bagay, binigyan ka ng ako ng license. Kung hindi, sapagkat ang pinagmumulan ng pagpapala. Meron ako tulad. Dadagay mo sila. May dahilan mo parang siya lang. Are you ready to give thanks? Are you ready? Yes. Sabi ko po, hindi kailangan mo. Hindi kailangan alam mo yung lyrics mo. Sa mga nagkakit, puso mo, kapasalamat. Amen? Nangyari sa lalaki. Kaya ito, siya na. Sa Lord.